Magandang gabi at maligayang pagdating. Humanda na kayo dahil dadalhin tayo ng gabing ito sa isang paglalakbay na lalagpas sa ating planeta, lampas sa ating kalawakan, patungo sa pinakamalawak at pinakagranding istruktura na maaari nating isipin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang universo ay hindi naman pala magulo or chaotic? Nasa likod ng pinakamatitinding lawak nito, nagtatago ang isang kaayusang halos may kaisipan, isang istruktura na tinatawag ng mga siyentipiko ng pabulong, halos di marinig, ang arkitektura. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang ipinagbabawal na pagtuklas. Isang paghahanap na nagtatanong sa mismong pundasyon ng cosmology. Maglalakbay tayo upang makita ang mga cosmic megastructures, mga dambuhalang istrukturang hindi dapat umiral ayon sa ating mga teorya. Humanda kayo dahil ang lecture na ito na pangpatulog ay baka maging dahilan pa para hindi kayo makatulog habang binubuksan natin ang mga lihim na nakatago sa kadiliman ng kalawakan. Para lubos nating maunawaan ang kadakilaan at ang nakakagulat na kalikasan ng pagtuklas na ito, balikan muna natin saglit ang nakaraan. 100 taon pa lang ang nakalipas, naniniwala tayo na ang ating kalawakan, ang Milky Way, ay iyon na ang buong universo. Isang nag-iisang isla ng mga bituin sa walang hanggang karagatan ng kawalan. Dahil lang sa mga trabaho ni Edwin Hubble noong dekada 1920 ng 1920s, natuklasan natin na ang mga parang ulap na batik sa langit ay iba pang malalayong kalawakan, kasing laki ng sa atin. Biglang lumaki at lumawak ang universo. Ngunit kahit noon, inilarawan pa rin natin ang kalawakan na parang isang sopas kung saan ang mga kalawakan ay halos pantay-pantay na nakakalat sa espasyo. Isang random at magulong kumpol ng mga star system. Inakala natin na kung kukuha tayo ng isang sapat na laking kubo ng espasyo, ang bilang ng mga kalawakan sa loob nito ay halos pareho lang saan man natin ilagay ang kubo. Ang ideyang ito na tinatawag na cosmological principle ang nagbigay hugis sa buong pananaw natin sa mundo. Ngunit sa pagdating ng mas malalakas na teleskopyo at mga bagong paraan ng pagmamapa sa universo, ang simpleng at komportableng pananaw na ito ay nagsimulang gumuho. May nakita ang mga astronomo, mga pattern. Nagsimula ang lahat sa mismong bakuran natin sa kalawakan. Nang simulang imapa ng mga astronomo ang posisyon ng pinakamalapit na mga galaksiya sa atin, napansin nilang hindi pala ito nagkakalat ng walang direksyon. Ang sarili nating o galaksiya, ang Milky Way, kasama ang galaksiyang Andromeda at halos 50 pang mas maliliit na satellite na galaksiya ay bumubuo ng tinatawag ng mga siyentista na lokal na grupo, local group. Hindi lang ito basta random na kumpol. Isa itong sistemang pinag-isa ng grabidad kung saan ang lahat ng miyembro ay umiikot sa isang sentro ng bigat na matatagpuan sa pagitan ng Milky Way at Andromeda. Ito ang unang palatandaan na mayroon palang istruktura ang universo. Isipin mo na lang ang isang maliit na pamayanan kung saan magkakalapit ang ilang bahay at bumubuo ng iisang komunidad. Yan ang ating lokal na grupo. Nakakamangha na ang laki nito. Umaabot sa halos 10 milyong taon ng liwanag ang lapad nito. Nangangailangan ng 10 milyong taon para lamang tawirin ng liwanag ang ating bakuran. Pero simula pa lang iyon, napagtanto ng mga astronomo para makita ang buong larawan, kailangan nilang tumingin ng mas malawak. Sinimulan nilang imapa hindi lang ang mga individual na galaksya, kundi pati na rin ang buong grupo ng mga galaksya tulad ng sa atin.
at ang nadiskubre nila ay nagpabago sa lahat ng kanilang alam tungkol sa kosmos. Nang umakyat ang mga siyentista sa susunod na antas ng kalawakan, natuklasan nila na ang ating local group ay isa lamang hamak na distrito sa loob ng isang higanting megalopolis o superlungsod. Ang megalopolis na ito ay tinawag na Virgo Supercluster. Ito ay binubuo ng mahigit isang daan grupo at kumpol ng mga kalawakan. Kasama na diyan ang ating local group. Ang sentro nito ay matatagpuan mga 65 milyong light years ang layo mula sa atin patungo sa direksyon ng konstelasyon ng Virgo. Sa puso ng supercluster na ito, makikita ang napakalaking Virgo cluster na may higit 1,000 kalawakan na siksik sa isang maliit na espasyo. Ito ang tunay na sentro ng grabitasyon at hila para sa buong rehiyon natin. Lahat ng kalawakan, pati na ang atin, ay dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na kumikilos patungo rito. Parang mga sasakyang nagpupuntahan sa sentro ng isang malaking syudad. Ang diameter ng Virgo Supercluster ay umaabot sa humigit kumulang 110 milyong light years. Sa antas na ito, hindi na mukhang sopas ang universo. Mas kamukha na ito ng mapa ng isang bansa. May mga cluster na parang malalaking lungsod, may mga grupo na parang mga bayan, at may mga individual na kalawakan na parang mga hiwa-hiwalay na bahay. Subalit, hindi pa rin ito ang buong larawan. May natitirang tanong, ano ang nasa pagitan ng mga lungsod na ito? Ito ba ay mga nakahiwalay na isla o mayroon bang nagdudugtong at nag-uugnay sa kanila? Ang sagot sa tanong na ito ay dumating kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya na nagpapahintulot sa pagsukat ng distansya sa napakaraming kalawakan. Ang tawag sa paraang ito ay pagsukat ng redshift or pag-usod sa pula. Lumalawak ang universo. At habang palayo ng palayo ang isang kalawakan, mas mabilis ang paglayo nito sa atin. Ang liwanag na nagmumula rito ay umuunat na nagiging sanhi upang ito ay gumalaw patungo sa pulang bahagi ng spectrum. Sa pagsukat ng pag-usod na ito, makakalkula ng mga siyentista ang distansya. Sa pamamagitan ng ganitong malawakang pagsuri sa kalangitan, ang mga astronomo, tulad ng mga cosmic cartographer, ay nagsimulang gumawa ng three-dimensional na mapa ng universo. At doon, lumingon sila sa isang talagang kamangha-manghang tanawin. Natuklasan na ang superclusters or sobrang kumpol ng mga kalawakan ay hindi basta mga pulo. Sila ay bahagi lamang ng pinakamaliwanag at pinakamakapal na mga buhol sa isang dambuhala at malawak na network. Tinawag nila itong cosmic web or pansansinukob na sapot. Ang network na ito ay binubuo ng mahaba at manipis na istruktura na umaabot sa daan-daang milyong light years. Ang mga istrukturang ito ay tinatawag na galactic filaments o mga hibla. Ito ay parang mga nagliliwanag na hibla na nagdudugtong sa malalaking kumpol, katulad ng mga daanan sa pagitan ng mga lungsod. At ang mga kalawakan mismo, tulad ng sinabi na natin, ay parang mga perlas na nakatuhog sa mga hindi nakikitang hibla na ito. Ang sarili nating local group ay matatagpuan sa isa sa mga filament na ito. Tayo ay naninirahan sa labas ng isang cosmic metropolis, sa isa sa mga daluyan ng trapiko nito. Ang CFA2 Great Wall, ang unang malaking istruktura na talagang nagbigay gulat at nagtanim ng pagdududa sa mga modelo ng siyentipiko. Natuklasan ito noong 1989 nina Margaret Geller at John Huchra habang nagsasagawa sila ng redshift survey sa Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Habang minimapa nila ang libu-libong kalawakan,
isang dambuhalang istruktura ang biglang lumabas sa kanilang harapan. Ito ay isang patag at pahabang istruktura na binubuo ng mga kalawakan, supercluster at mga thread. Ang haba nito ay umaabot sa 500 milyong light years at 300 milyong light years naman ang lapad. Pero ang kapal nito ay kasing nipis lang ng 15 milyong light years. Isipin mo na lang ang isang napakalaking pader na ang ginamit na bato ay pawang mga kalawakan. Ang laki nito ay halos hindi nakapani-paniwala. Ayon sa mga teorya noong panahong iyon, wala raw sapat na oras ang universo sa tagal nitong 13.8 bilyong taon upang mabuo ang ganoong kagrabe at kaorganisadong istruktura sa pamamagitan lang ng grabidad. Parang bigla kang nakatagpo ng isang perpektong sementado at napakahabang highway sa gitna ng isang masukal na gubat. Ang unang reaksyon ng siyentipikong komunidad ay kawalan ng tiwala. Posible ba itong pagkakamali lang sa pagmamasid? Isa lang bang optical illusion? Ngunit kinumpirma ng mga sumunod na pag-aaral, totoo ang pader. At iyon ay simula pa lamang. Siguro naiisip ninyo, paano nga ba nakakagawa ang mga siyentipiko ng ganitong kalaking mapa? Wala naman tayong sasakyang pangkalawakan para libutin ang buong universo. Ang prosesong ito ay hindi kapanipaniwalang maselan at nangangailangan ng mga dekada ng pagtatrabaho. Ang pangunahing instrumento, gaya ng nabanggit na natin, ay ang redshift. Itinututok ang teleskopyo sa isang partikular na bahagi ng kalangitan at sabay-sabay nitong sinusuri, spectral analysis, ang liwanag mula sa libu-libong kalawakan. Para sa bawat kalawakan, natutukoy ang redshift nito. Ibinibigay nito ang distansya patungo sa kalawakan. Ito ang tinatawag na pangatlong coordinate, ang lalim, depth. Pagkatapos, inililipat ang teleskopyo sa susunod na bahagi at inuulit muli ang proseso. Sa ganitong paraan, hakbang sa hakbang at patong sa patong, layer by layer, nabubuo ng mga astronomo ang mga three-dimensional na mapa. Ang mga proyekto, gaya ng Sloan Digital Sky Survey or SDSS, ay nakapagmapana ng milyon-milyong kalawakan. Nagbigay ito sa atin ng pagkakataong makita ang bilyon-bilyong light years sa nakaraan at makapasok ng mas malalim sa espasyo. Parang arkeolohiya ito, pero sa halip ng mga patong ng lupa, ang pinag-aaralan natin ay mga patong ng oras, layers of time. Kung gaano kalayo ang tingin natin, ganoon naman kabata ang universo na ating nasasaksihan. At ipinakita ng mga mapang ito na ang Philae FA2 Great Wall ay malayo sa pagiging pinakamalaking istruktura sa universo. Di kalaunan, naitala ang panibagong record na humigit pa rito. Noong taong 2003, salamat sa datos mula sa sikat na Sloan Digital Sky Survey, natuklasan ang isang bagong istruktura na mas enggrande pa, ang Sloan Great Wall. Ito ay halos 3 beses na mas mahaba kaysa sa nauna rito. Tinatayang umaabot ito sa 1,370,000,000 light years ang haba. Para lubos nating maintindihan ang laki nito, mag-imagine tayo. Kung ang ating galaksiyang Milky Way ay kasinlaki lang ng isang barya, ang Sloan Great Wall naman ay kasing haba na ng isang football field. Ito ay isang napakalaking galactic filament, isa sa mga hibla ng cosmic web na malinaw na makikita sa mapa ng universo. Sa panahong iyon, ito ang pinakamalaking bagay na natuklasan ng siyensya. Ang pag-iral nito ay muling nagdulot ng mga mahihirap na katanungan para sa mga cosmologist. Paano nabuo ang ganitong dambuhala at organized na istruktura sa loob lamang ng buhay ng universo? Ang Standard Cosmological Model
na naglalarawan ng ebolusyon ng universo mula sa Big Bang ay nagsisimulang magkaproblema sa pagtatangkang ipaliwanag ang mga mega object na ito. Malinaw na mayroong kulang sa ating pagkaunawa. May isang mahalagang piyesa ng puzzle na hindi pa nahahanap ng mga siyentista. Gayunpaman, ang sapot ng kalawakan, cosmic web, ay hindi lamang binubuo ng mga hibla at pader. Mayroon ding mas mahalaga at mas misteryosong bahagi nito, ang mga bakanting espasyo or voids. Ang mga ito ay dambuhalang rehiyon ng kalawakan na halos walang laman at matatagpuan sa pagitan ng mga filament. Kung ang mga kumpol ng galaksiya ay mga lungsod at ang mga filament ay mga daan patungo sa mga ito, ang mga voids naman ay ang malalawak at walang taong kabukiran. Ang kanilang laki ay kasing nakakamangha ng mga pader. Ang diameter ng isang karaniwang void ay umaabot mula 100 hanggang 300 milyong light years. Sa loob ng mga ito, halos wala talagang makinang na galaksiya. Para silang dambuhalang mga bubble ng sabon kung saan nakakonsentra ang lahat ng nakikitang materya, ang mga hibla ng galaksiya. Sa katunayan, ang mga voids ang kumukuha ng pinakamalaking porsyento ng dami ng universo. Ang mga galaksya at kumpol nito ay manipis lamang na balat sa mga dingding ng mga bubble na ito. Ang pag-aaral sa mga voids ay kasing halaga ng pag-aaral sa mga pader. Ang kanilang hugis, laki, at pagkakalat ay nagdadala ng impormasyon tungkol sa pinakaunang sandali ng buhay ng universo at tungkol sa mahiwagang puwersa na bumuo sa estrukturang ito, ang dark matter at dark energy. Lumalabas na ang kawalan ay kasing mayaman sa impormasyon ng mismong materya. Kung gayon, ano itong hindi nakikitang manlilikha na humubog sa napakalaking arkitektura ng kosmos? Ayon sa nangungunang teorya ng agham, ang sagot ay matatagpuan sa dark matter o madilim na materya. Ito ay isang misteryosong substansya na hindi naglalabas, hindi sumisipsip, at hindi nagre-reflect ng liwanag. Hindi natin ito kayang makita ng direkta. Alam lang natin na nag exist ito dahil sa malakas na hatak ng grabidad nito sa mga nakikitang bagay tulad ng mga bituin at mga galaksi. Ang dark matter ay bumubuo ng halos 27%, 27% ng kabuuang mass energy ng universo. Samantalang ang ordinaryong materya lamang, iyong nakikita na bumubuo sa ating lahat, sa mga planeta at mga bituin ay nasa 5% lang. Kaya ang teorya ay nagsasabing ang dark matter ang siyang lumilikha ng hindi nakikitang balangkas or scaffolding para sa tinatawag na cosmic web. Pagkatapos ng Big Bang, nagkaroon na agad ng maliliit na pagbabago sa density o kapal ng pamamahagi ng dark matter. Sa mga lugar kung saan mas mataas ng kaunti ang density, mas naging aktibo ang grabidad. Nagsimula itong humila ng mas marami pang dark matter papalapit. Sa paglipas ng panahon, ang mga lugar na ito ay humigpit at naging parang mga sinulid at buhol. At ang ordinaryong materya, ang baryonic matter, ay sumunod lamang kagaya ng pinagkatam na bakal na humahabol sa isang magnet na nagko-concentrate sa mga gravity wells na ito at doon nabubuo ang mga galaxy at mga kumpol ng galaxy. Ang nagpatunay sa teoryang ito ay nagmula sa larangan ng computer simulation or pagmomodelo gamit ang computer. Gumawa ang mga siyentista ng napakakomplikadong simulasyon. Nagsisimula ito sa sandali pagkatapos ng Big Bang at kinakalkula ang ebolusyon ng universo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Kasama sa mga simulation na ito
ang lahat ng alam nating batas ng pisika. Gayon din ang mga tinatayang katangian ng dark matter at dark energy. Ang isa sa pinakatanyag na simulasyong ito ay tinawag na millennium. Sinubaybayan nito ang kapalaran ng mahigit 10 bilyong particle sa isang espasyong may sukat na 2 bilyong light years at talagang nakakagulat ang mga resulta. Ang computer model na ito na nakabatay lang sa grabidad at sa mga katangian ng dark matter ay kusa at walang anumang karagdagang adjustment na nakalikha ng istrukturang halos eksaktong katulad ng cosmic web na ating inoobserbahan. Lumabas sa mga screen ng computer ang parehong mga sinulid, filaments, pader, walls, at mga walang laman, voids, na nakikita ng mga astronomo sa kanilang mga teleskopyo. Ito ang nagbigay ng matinding ebidensya na ang di nakikitang balangkas ng dark matter ang mismong pundasyon ng buong malaking istruktura ng universo. Mukhang nalutas na ang misteryo, pero mukha lang. Pero saan nga ba nagmula ang mga paunang pagbabago sa density, initial fluctuations, na nagsilbing binhi para sa pagbuo ng mga galaxy at kanilang kumpol-kumpol? Ayon sa mga siyentipiko, ang sagot ay matatagpuan mismo sa pagkabata ng universo. Sa loob ng unang 380,000 taon, 380,000, matapos ang Big Bang, ang universo ay napuno ng mainit at makapal na plasma, isang kombinasyon ng mga proton, elektron, at photon. Napakakapal ng plasmang ito kaya hindi makapaglakbay ang liwanag ng malaya. Sa kapaligirang ito, na parang isang higanteng kaldero, naghari ang mga alon ng tunog na halos kapareho ng mga naririnig natin sa hangin. Ang mga alon na ito na nilikha ng interaksyon ng grabidad at presyon ng radyasyon ay tinatawag na Baryon Acoustic Oscillations, BAO. Nilikha nito ang mga rehiyon na may bahagyang mas mataas at bahagyang mas mababang density. Nang lumamig na ang universo at nakapagbuo na ang mga proton at elektron ng hydrogen atoms, naging transparent na ito para sa liwanag. Ang unang liwanag na ito na umabot sa atin ay ang tinatawag nating cosmic microwave background o ang relic radiation. At sa mapa ng radiation na ito, makikita natin ang mga bakas ng mga alon ng tunog, ang mga ripple o pagkakalikot na naiwan ng kumukulong primordial plasma. Ang mga alon na ito ay nagtakda ng isang tiyak na sukat na parang nag-iwan ng isang panukat o ruler sa universo. At sa eksaktong distansyang iyon, mas mataas ang posibilidad na makita natin ang mga galaxy na magkakadikit ngayon. Ang epektong ito ang orihinal na blueprint o plano, kung saan ibinatay ang buong arkitektura ng universo. Sa simula, tila ba napakaganda at napakaayos ng ating teorya. Ang mga unang sound wave daw sa simula ng universo ang lumikha ng isang orihinal na blueprint. Ginamit naman ng dark matter ang blueprint na ito para itayo ang isang hindi nakikitang balangkas, framework. At ang nakikitang materya, visible matter, ang siyang pumuno sa balangkas na ito na bumuo sa tinatawag nating cosmic web o sapot ng kalawakan. Ang modelong ito ay perpektong naglalarawan ng mga estruktura na kasinlaki ng Sloan Great Wall. Ngunit noong 2013, mayroong natuklasan na biglaang sumira sa perpektong larawang ito. Isang grupo ng mga astronomo ang nag-aaral sa distribusyon ng gamma ray bursts, ang pinakamalakas na pagsabog sa buong universo. Ang mga ito ay inaakalang nangyayari ng random o nagkataon lang, pero mayroon silang natuklasan na hindi maisip. Nakahanap sila ng kumpul-kumpol
na gamma ray bursts sa isang partikular na rehiyon ng kalangitan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng estruktura na may sukat na hindi kayang abutin ng isip. Tinawag nila itong Hercules Corona Borealis Great Wall. Ang tinatayang sukat nito, 10 bilyong light years. 10 bilyong light years. Halos katumbas iyan ng 10% ng kabuuang diametro ng buong universo na ating naoobserbahan. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang basta isang bagong record. Ito ay isang matinding hamon sa buong modernong kosmolohiya para maintindihan kung bakit naging napakalaking problema ang Hercules Corona Borealis Great Wall, kailangan nating balikan ang cosmological principle. Paalala lang, ang prinsipyong ito ay nagsasaad na sa napakalaking sukat, ang universo ay homogeneous at isotropic. Ibig sabihin, ang universo ay pare-pareho at mukhang magkatulad anuman ang direksyon o punto ang tingnan mo. Ito ang pundasyon at pangunahing hinuha kung saan nakabatay ang lahat ng mga equation sa General Theory of Relativity ni Einstein na naglalarawan sa universo sa kabuuan. Siyempre, sa maliliit na sukat tulad ng mga planeta, bituin at kalawakan, ang universo ay hindi pare-pareho. Ngunit ang paniniwala ay kung kukuha ka ng isang bahagi ng espasyo na may sukat na ilang daang milyong light years ang lapad, ang materya rito ay halos pantay-pantay na nakakalat. Mayroon ding theoretical limit para sa laki ng pinakamalaking istruktura na tinatawag na sukat ng pagiging pare-pareho or scale of homogeneity. Tinatayang nasa mga 1 at 2 bilyong light years ito. Anumang istruktura na mas malaki pa sa sukat na ito ay hindi dapat umiral dahil ito ay tahasang lalabag sa cosmological principle. Ngunit ang Hercules Corona Borealis Great Wall ay lumabas na halos 10 beses na mas malaki pa sa limitasyong ito. Para itong nakahanap ka ng alon na may taas na ilang kilometro sa isang perpektong patag na ibabaw ng karagatan. Ang pag-iral ng isang dambuhalang istruktura tulad ng tinatawag na Great Wall ng Hercules Corona Borealis ay direktang sumasalungat sa ating standard na modelo ng kosmolohiya. Ayon sa modelong ito, walang sapat na oras ang universo upang mabuo ang isang bagay na kasing laki niyan. Ang grabidad ay mangangailangan ng 10 kung hindi man daan-daang bilyong taon para hilahin ang materya at mabuo ang ganito kalaking filament. Ngunit ang edad ng universo ay 13 at 8 bilyong taon pa lamang. Ito ay nagpapahiwatig ng dalawang posibilidad. Una, maaaring ang pagtuklas ay isa lamang statistical error, isang nagkataong pagkumpol-kumpol ng gamma ray bursts na mali nating naunawaan bilang iisang istruktura. Maraming siyentista ang naninindigan sa pananaw na ito dahil anila ang paraan ng pagtuklas gamit ang gamma ray bursts ay hindi kasing katiwa-tiwala kumpara sa direktang pagmamapa ng mga kalawakan. O kaya naman, ang ating fundamental na modelo ng universo ay mali o kahit papaano ito ay hindi kumpleto. At ang ikalawang posibilidad na ito ang siyang nagpapangyari na matawag ang pagtuklas na ito na ipinagbabawal. Dahil dito, napipilitan ng mga siyentista na lumabas sa kanilang nakasanayang mga teorya at tignan ang pinakamatapang at kahit na mga heretical na ideya tungkol sa tunay na kaayusan ng ating sansinukob. Ito ang eksaktong klase ng anomalya na maaaring magdulot ng isang scientific revolution. Kung hindi kayang ipaliwanag ng standard model ang mga dambuhalang istrukturang ito, ano bang mga alternatibo ang meron tayo? Isang ideya dyan ay baka ang mismong grabidad sa napakalalaking sukat
ay hindi umaakto tulad ng inaasahan sa teorya ni Einstein. Dito pumapasok ang mga tinatawag na modified gravity theories o teorya ng binagong grabidad. Halimbawa, ang teoryang MOND or Modified Newtonian Dynamics ay nagmumungkahi na sa napakaliit na akselerasyon tulad ng matatagpuan sa dulo ng mga kalawakan at sa pagitan ng mga ito, mas mabagal bumaba ang puwersa ng grabidad habang lumalayo kaysa sa nakasanayan natin. Maaari nitong ipaliwanag ang pag-ikot ng mga kalawakan nang hindi na kailangan pang gumamit ng dark matter. Posible ring mapabilis nito ang pagbuo ng malalaking istruktura. Mayroon ding ibang teorya na nagpapakilala ng mga karagdagang field o dimensyon ng espasyo na lumilitaw lang sa mga distansyang kosmolohikal. Sa ngayon, ang lahat ng ideyang ito ay nasa laylayan pa ng siyensya. Ang mga ito ay komplikado at hindi laging umaayon sa ibang obserbasyon. Pero ang paglitaw mismo ng mga ideyang ito ay nagpapahiwatig na may nagbabadyang krisis sa larangan ng kosmolohiya. Ang pag-iral ng mga imposibleng bagay na ito ay nagtutulak sa mga pisiko na maghanap ng bagong physics na lagpas sa limitasyon ng Standard Model at ng General Theory of Relativity. Mahalagang maunawaan na ang agham or science ay hindi isang set ng mga nakatirik na dogma o nakapirming paniniwala. Sa halip, isa itong buhay na proseso na puno ng pagtatalo, diskusyon at matinding kompetisyon ng mga ideya. Ang pagkadiskubre sa Great Wall ng Hercules Corona Borealis ay nagdulot ng matitinding debate sa komunidad ng agham at hindi pa ito humuhupa hanggang ngayon. Sa isang panig, naroon ang mga tagapagtanggol ng Standard Model. Ayon sa kanila, posibleng isa lang itong statistical artifact. Kailangan daw nating maghintay ng mas tumpak na datos mula sa mga susunod na pag-aaral na siyang magpapatunay or magpapabulaan sa estrukturang ito. Ipinunto nila ang napakalaking tagumpay ng Standard Model sa pagpapaliwanag ng maraming bagay gaya ng cosmic background radiation at ang kasaganaan ng light element sa universo. Sa kabilang banda, may mga siyentipiko na naniniwalang masyado ng marami ang mga anomalya na hindi na dapat baliwalain. Para sa kanila, ang mga dambuhalang istrukturang ito ay malinaw na indikasyon na may kulang sa kasalukuyan nating mga teorya. Ang pagtatalong ito ay hindi tanda ng kahinaan ng agham. Sa katunayan, ito ang pangunahing puwersa na nagpapaandar dito. Dahil sa pagtatagpo ng mga teorya at ng mga hindi maipaliwanag na katotohanan, doon sumisibol ang mga bago at mas perpektong pagtingin sa universo. At tayo mismo, kasama kayo, ay mga saksi sa isa sa mga kritikal na sandali o turning point sa kasaysayan ng pag-unawa natin sa universo. Pag-isipan natin, bakit ginagamit ng mga siyentista kahit sa kanilang pribadong usapan ang salitang arkitektura na tila hindi naman pangagham? Ang salitang iyan ay nagpapahiwatig ng kaayusan ng isang plano at ng disenyo. Siyempre, walang sino man sa mga seryosong siyentista ang nagsasabing ang mga istrukturang ito ay may nagtayo. Ngunit ang terminong ito ay talagang tumutugma sa pakiramdam na makikita mo kapag tinitingnan mo ang mapa ng malawakang istruktura ng universo. Hindi ito gulo. Hindi ito basta-bastang kalat o nakasalansan. Ito ay isang sistema. Mayroon itong sariling mga elemento, mga buhol, mga hibla, mga pader, at mga kawalan. Mayroon din itong sariling herarkiya. Sumusunod ito sa tiyak na mga patakaran at batas. Ito ay mas kahawig ng isang neural network sa utak o kaya naman ay ng sistemang ugat ng isang dambuhalang puno kaysa sa inaasahan nating likhain ng bulag at walang direksyong puwersa ng kalikasan.
Ang salitang arkitektura ay pagkilala na ang universo sa pinakamalaking saklaw nito ay mayroong kahangahangang antas ng pagiging komplikado at kaayusan. At ang kaayusang ito ay nangangailangan ng paliwanag. Siguro, mas malalim pa sa kung ano ang kaya nating isipin sa kasalukuyan. Ang pag-uusap tungkol sa cosmic architecture o ang balangkas ng universo ay hindi maiiwasang magdala sa atin sa isa sa pinakamalalim na hiwaga ng pisika, ang problema ng fine-tuning o ang eksaktong pagkakaayos ng universo. Ang punto nito ay ang mga fundamental physical constants gaya ng bilis ng liwanag, speed of light, ang gravitational constant at ang masa ng elektron ay may eksaktong halaga na kailangan para mabuo ang mga komplikadong istruktura, mga bituin, planeta, at sa huli, ang buhay mismo. Kung kahit isa lang sa mga constant na ito ang nagbago ng kaunti, ang universo ay magiging lubhang naiiba. Maaaring wala itong bituin, magulo, chaotic, at baog, sterile. Maging ang pagbuo ng ganitong komplikado at organisadong cosmic web ay nakasalalay din sa pinong pagkakasaayos na ito. Kaya ang tanong ngayon, ito ba ay isang kahanga-hangang swerte lang na nabuhay tayo sa ganitong universo? O may mas malalim na prinsipyo ang nagtutulak dito? Ang ilang physicist ay nagmumungkahi ng pag-iral ng multiverse, kung saan mayroong walang katapusang dami ng mga universo na may iba't ibang batas ng pisika at tayo ay nabubuhay lamang sa isa na nagkataong tama ang mga kondisyon. Ngunit ang iba naman ay nakikita ito bilang senyalis na ang ating pag-unawa sa mga batas ng kalikasan ay napakababaw pa at mayroong isang unified theory kung saan ang lahat ng constant na ito ay talagang nagmula sa iisang pinagmulan. Sa harap ng matinding pagkakomplikado at kaayusan ng cosmic web, hindi maiiwasang mag-isip tayo ng mas matatapang at halos hindi kapani-paniwalang ideya. Isa sa mga ideyang ito ay ang simulation hypothesis. Sinasabi ng konseptong pilosopikal na ito na ang ating realidad ay isa lamang artipisyal na ginawang computer simulation. Bagamat pinasikat ito ng pelikulang The Matrix, talagang pinag-aaralan at tinatalakay ito ng ilang pilosopo at siyentipiko sa larangan ng pisika. Ayon sa hinuha na ito, ang organisadong istruktura ng universo ay hindi raw natural na ebolusyon, kundi resulta ng mga batayang patakaran o algorithms na inilagay ng mga gumawa ng simulasyon. Siguro, ang cosmic web ay ang pinaka-epektibong paraan lang ng paglalaan ng computational resources sa napakalaking programang ito. Siyempre, ito ay purong haka-haka na sa ngayon ay hindi natin kayang patunayan or pabulaanan. Pero pinipilit tayo nitong pag-isipan ang kalikasan ng mismong realidad at kung ano ang posibleng nagtatago sa likod ng mundong kinasanayan na natin. Paano kung ang batas ng pisika ay mga linya lang ng code? At syempre, kapag pinag-uusapan natin ang cosmic architecture, hindi talaga maiiwasan ang pinaka nakakaintriga at kontrobersyal na tanong. Paano kung totoo nga na ito ay likha ng arkitektura? Paano kung ang mga dambuhalang istrukturang ito ay artipisyal pala? Ang ideyang ito, syempre, ay napakalayo sa mga pinaniniwalaan ng mainstream science. Mas kabilang ito sa larangan ng ufology at science fiction. Halos imposibleng isipin ang isang sibilisasyong may kakayahang manipulahin ang materya sa sukat na bilyon-bilyong light years. Kakailanganin mo nito ng mga pinagmumula ng enerhiya at teknolohiya na hindi man lang natin kayang isipin o imahinasyon. Gayunpaman, bilang isang mental experiment or pagsubok sa isip, nakakabighani ang ideyang ito.
Maaari bang ang mga istrukturang ito ay nilikha ng isang sinauna at hindi natin maabot na uri ng talino bilang dambuhalang mga proyekto sa inhenyeriya? Halimbawa, para ilipat ang enerhiya o impormasyon sa buong universo. Sa kasalukuyan, wala pang matibay na batayan ang agham para suportahan ang ganitong mga haka-haka. Subalit, ang mismong katotohanan ng pag-iral ng mga imposibleng istrukturang ito ay nagiiwan ng maliit na butas para sa pinaka kahangahangang pantasya. Ito ang nagpapaalala sa atin kung gaano kaliit lang talaga ang ating nalalaman at na ang universo ay mas kakaiba at mas kahangahangang lugar kaysa sa inaakala natin. Mayroon din namang mas eksotiko at hindi pangkaraniwang mga teoryang siyentipiko na sumusubok ipaliwanag ang mga anomalya sa istruktura ng ating universo. Isa sa pinakakilala dito ay ang konformal na siklikong kosmolohiya or conformal cyclic cosmology na inihain ng sikat na pisisistang si Roger Penrose. Ayon sa hipotesis na ito, ang ating universo ay isa lamang sa walang katapusang serye ng mga siklo o tinatawag na mga eon. Ang pagtatapos ng isang iyon kung saan ang universo ay lubos ng lumawak, naging napakalamig at napakanipis, ay nagiging simula ng susunod, isang bagong Big Bang. At ayon kay Penrose, ang impormasyon mula sa naunang eon ay maaaring makapasok o tumagas papunta sa ating kasalukuyang siklo. Iminungkahi niya na ang ilang anomalya na nakikita natin sa mapa ng relic radiation or cosmic microwave background ay posibleng mga bakas ng matitinding pagbangga ng mga black hole na nangyari noong nakaraang siklo ng universo. Posible rin daw na ang ilan sa mga dambuhalang istruktura na ating inoobserbahan ay hindi bagong nabuo sa ating iyon, kundi mga uri ng multo or pilat na minana natin mula sa nakaraang universo. Napakakomplikado at kontrobersyal ng teoryang ito. Pero ipinapakita nito kung gaano kahusay at kamalikhain ang pag-iisip ng mga siyentista. Basta't mapaliwanag lang ang mga bagay na hindi tugma sa karaniwan nating pag-unawa. May isa pang hiwaga na posibleng may kaugnayan sa malalaking istruktura ng universo at ito ang tinatawag na cold spot o malamig na bahagi. Sa mapa ng Cosmic Microwave Background, CCMB, na karaniwang napaka-homogeneous or pare-pareho, may isang partikular na rehiyon na hindi maipaliwanag kung bakit mas malamig kaysa sa paligid nito. Ayon sa istatistika, napakaliit ng posibilidad na ang isang ganoong kalaking malamig na bahagi ay lumabas lang dahil sa simpleng pagkakataon. Matagal itong nanatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa larangan ng kosmolohiya. Ngunit ipinakita ng mga bagong pag-aaral na sa direksyon ng cold spot na ito, matatagpuan ang isang higanteng kawalan, ang Eridanus supervoid. Ito ay isa sa pinakamalalaking void na natuklasan ng agham na umaabot sa halos 1 bilyong light year ang lawak. Ayon sa isang teorya, ang mga photon ng CMB na dumadaan sa napakalaking kawalan na ito ay nawawalan ng bahagi ng kanilang enerhiya. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mas malamig ang rehiyong iyon sa kalangitan. Kung ito ang totoo, ito ay direktang patunay na may malaking impluensya ang large-scale structure sa pinakaunang liwanag ng universo. Gayunpaman, may ilang siyentipiko na naniniwala na kahit ang isang napakalaking void ay hindi sapat upang lubusang ipaliwanag ang epekto ng cold spot. Dito na pumapasok ang mga pinakamatatapang na hinuha tulad ng ideya na ang cold spot ay isang pasa mula sa pagbangga ng ating universo sa isa pang parallel universe. Pero hindi lang yan ang kakaibang bagay na konektado.
sa tinatawag nating Cosmic Microwave Background, CMB, o reliktong radyasyon. May isa pang anomalya na tinawag ng di-opisyal na acts of evil. Ang punto kasi, sa detalyadong pagsusuri sa pagbabago-bago ng temperatura ng reliktong radyasyon, natuklasan ng isang natatanging aksis, isang linya, kung saan ang mga pagbabago-bago ay tila nakaayos ng hindi tuluyang random. Ang pinakanakakagulat, ang axis na ito ay tila nakahanay sa ecliptic plane. Yun ay ang patag na linya kung saan umiikot ang mga planeta sa ating solar system. Direkta itong sumasalungat sa prinsipyo ni Copernicus na nagtuturo na ang ating lugar sa universo ay walang pinagkaiba or walang kabuluhan. Hindi tayo dapat makakita ng anumang natatanging direksyon na konektado sa ating lokal na sistema, lalo na kung ang usapan ay ang kalakihan ng buong universo. Sinubukan ng mga siyentista na ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagkakamali sa pagproseso ng data ng satellite o baka raw dahil sa kontaminasyon mula sa ating sariling galaksya. Subalit hanggang mga ngayon, wala pa ring mapanghahawakang paliwanag sa anomalya na ito. Isa itong maliit, ngunit nakakabahalang senyal na nagpapahiwatig na ang ating pagkakaintindi sa universo ay maaaring hindi pa kumpleto. Posibleng ang malakihang istruktura ng universo ay may mas malalalim at mas kakaiba pang mga katangian kaysa sa ating kayang isipin. Kung gayon, ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap? Paano ba natin mapapaliwanagan ang misteryo ng istruktura ng ating universo? Ang sagot, gaya ng dati sa larangan ng astronomiya, ay nakasalalay sa mga bago at mas makapangyarihang instrumento. Ang James Webb Space Telescope o JWST ay nagbibigay na sa atin ng pagkakataong sumilip sa pinakaunang mga yugto ng universo at makita kung paano nabuo ang mga unang kalawakan. Mayroon din tayong mga espesyal na misyon tulad ng European Space Telescope na Euclid na sadyang idinisenyo upang bumuo ng pinakatumpak at detalyadong three-dimensional na mapa ng universo kung saan nakalista ang bilyon-bilyong kalawakan. Sa tulong ng datos na ito, masusukat natin ng walang katulad ang mga sukatan ng tinatawag na cosmic web. Magagawa rin nating masiguro ang pag-iral ng pinakamalaking istruktura gaya ng pader na tinatawag na Hercules Corona Borealis Great Wall. At marahil, makatutuklas pa tayo ng mga bago at mas kahangahangang bagay. Nabubuhay tayo ngayon sa gintong panahon ng kosmolohiya. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito kalalakas na instrumento para pag-aralan ang universo. At posibleng mahahanap na ang sagot sa maraming tanong natin sa loob lamang ng darating na mga taon o dekada. May isa pang problema na hindi direktang konektado sa pag-unawa natin sa malalaking istruktura ng kalawakan. Ito ang tinatawag na Hubble tension. Ang katotohanan ay may dalawang pangunahing paraan para sukatin ang bilis ng paglawak ng universo sa kasalukuyan na ipinapahayag sa pamamagitan ng Hubble constant. Ang unang paraan ay batay sa pagmamasid sa relic radiation, ibig sabihin sa napakaagang yugto ng universo. Ang pangalawa naman ay nakabatay sa pagtingin sa mga bagay sa malapit, modernong universo, gaya ng mga supernovae or Cepheids. At ang problema, magkaiba ang resulta na ibinibigay ng dalawang pamamaraang ito. Hindi naman masyadong malaki ang pagkakaiba, pero statistically significant ito at hindi nawawala kahit pa mas pinipino natin ang mga datos. Ang krisis na ito sa kosmolohiya ay nagpapahiwatig na may kulang sa ating modelo na nag-uugnay sa maaga at huling yugto ng universo
Siguro, ang katangian ng dark energy ay nagbago sa paglipas ng panahon o kaya mayroon tayong bagong uri ng particle na hindi pa natin alam. Sa anumang paraan, ang solusyon sa misteryong ito ay malamang na malapit na may uugnay sa pag-unawa natin kung paano nabuo at nag-evolve ang dambuhalang istruktura ng kalawakan na nakikita natin ngayon. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pangunahing konduktor ng modernong orkestra ng kosmos, ang madilim na enerhiya or dark energy. Kung ang dark matter ay parang eskultor na siyang humihila sa materya para bumuo ng mga sinulid at pader, ang dark energy naman ang puwersang nagpipilit pumunit at sumira sa lahat ng ito. Ito ang nagpapalaki sa universo ng may pagbilis. Sa malayong hinaharap, kung patuloy na ganito ang kilos ng dark energy, pupunitin nito ang lahat ng koneksyong gravitasyonal. Uunahin nitong paghiwalayin ang mga supercluster, susunod ang mga cluster, at pagkatapos ay ang mga mismong kalawakan. Sa huli, magkakalas-kalas ang mga sistema ng bituin, ang mga planeta, at maging ang mga mismong atom. Ang sitwasyong ito ay tinatawag na Big Rip o malaking punit. Kaya naman, ang kahangahangang istruktura na ating nakikita ngayon ay pansamantala lamang. Ito ay bunga ng isang matinding labanan sa kosmos sa pagitan ng grabidad na nagpipilit na pagsama-samahin ng lahat at ng dark energy na nagpipilit naman na itulak at paghiwa-hiwalayin ang mga ito. Nabubuhay tayo sa isang natatanging panahon kung saan ang estrukturang ito ay mas matingkad at mas madaling pag-aralan. Paglipas ng 10-10 bilyong taon, walang bakas na matitira rito. Tanging isang malamig, madilim, at walang laman na universo. Kaya ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito sa ating buhay? Saan tayo nakahanay sa napakalaking balangkas na ito? Kapag naunawaan nating tayo ay bahagi ng tinatawag na cosmic web, nag-iiba ang pananaw natin sa ating pagkatao. Hindi lang tayo nabubuhay sa isang planeta na umiikot sa isang bituin, sa gilid ng isa sa bilyon-bilyong galaksiya. Bagkus, nabubuhay tayo sa loob ng isang istruktura. Ang ating galaksiya ay hindi lang basta butil ng buhangin na naligaw sa malawak na disyerto. Ito ay bahagi ng isang higanting organismong magkakaugnay. Nandito tayo sa isang galactic filament na bahagi naman ng Virgo supercluster. At iyon, sa huli, ay bahagi ng mas malaking istruktura na tinatawag na Laniakea. Ang pagkaalam na ito ay nagdudulot ng kakaiba, ngunit matinding pakiramdam ng pagkakabilang. Hindi tayo nag-iisa sa gitna ng kaguluhan. Tayo ay bahagi ng isang kaayusan na ang kalakhan ay halos hindi kayang sukatin ng ating isipan. Ito ang nagpaparamdam sa atin na napakaliit natin. Ngunit kasabay nito, bahagi tayo ng isang bagay na tunay na napakadakila. Ang ating tahanan ay hindi lang ang daigdig o ang solar system. Ang ating tahanan ay ang buong kosmikong arkitekturang ito. Mayroon pang ibang nakakagulat na bagay na napansin ng maraming siyentipiko at pilosopo. Ito ay ang kahangahangang pagkakahawig ng istruktura ng universo sa pinakamalaking sukatan nito at ng mga istrukturang nakikita natin sa iba pang bahagi ng kalikasan. Ang tinatawag na cosmic web o lambat ng kalawakan, kasama ang mga buhol at sinulid nito, ay halos kamukha ng neural network sa utak ng tao. O kaya naman, katulad din ito ng ugat ng isang puno or ng paglaki ng kolonya ng slime molds, isang uri ng amag, or kahit pa ang mismong istruktura ng internet. Ang kakaibang pinomeno na ito kung saan lumalabas ang magkakaparehong disenyo sa iba't ibang antas ng sukatan ay tinatawag na fractality o pagiging fractal. Siyempre, baka nagkataon lang ito.
Baka dahil lang sa magkakaparehong pangunahing prinsipyo tulad ng pag-optimize ng mga koneksyon ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pare-parehong porma. Pero maaari rin itong pahiwatig ng isang mas malalim at universal na batas sa pag-oorganisa ng materya. Isang batas na gumagana sa lahat ng dako mula sa pinakamaliit na micro-world hanggang sa dambuhalang mega-world. Posibleng ang universo ay talagang isang uri ng higanting utak o isang malaking organismo at tayo naman ay maliit na bahagi lang nito na nagsisikap na maunawaan ang kabuuan. Ang lahat ng pagtuklas at misteryong ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang tanong tungkol sa hangganan ng ating pangunawa. Gumagawa tayo ng mga modelo at teorya upang bigyang deskripsyon ang realidad. Ngunit kailangan nating panatilihing sariwa sa ating isip. Ang mapa ay hindi kailanman ang mismong teritoryo. Ang ating mga teorya ay mga paglalapit lamang, mga kasangkapan na epektibong gumagana sa loob ng partikular na mga limitasyon. Kapag umaabot tayo sa matinding saklaw, tulad ng bilyon-bilyong light years, hindi na nakakagulat na nag-uumpisa ng sumablay ang ating mga kasangkapan. Kaya ba natin, bilang mga nilalang, na ang pag-iisip ay hinubog lamang para mabuhay at makaligtas sa iisang maliit na planeta na talagang maabot ang tunay na kalikasan ng buong universo? Siguro, may ilang aspeto ng realidad na mananatili na lamang sa labas ng ating abot kamay at wala namang masama doon. Sa katunayan, ang mismong kamalayan na iyan ang nagpapaganda at nagpapatindi sa pagiging kaakit-akit ng siyensya. Ito ay isang walang katapusang paglalakbay kung saan sa bawat abot tanaw na maaabot natin may naghihintay na bago, mas misteryoso at mas kahanga-hanga. Kaya, bakit nga ba binansagang bawal ang pagtuklas na ito? Siyempre, walang malaking pandaigdigang sabwatan ng mga siyentista na nagtatago ng katotohanan mula sa sangkatauhan. Iba ang uri ng sikreto rito. Ang kaalamang ito ay bawal sa diwa na sinisira nito ang ating komportable at nakasanayan ng pagtingin sa mundo. Pinipilit tayong tanggapin nito na ang ating mga pinakapangunahing teorya na siyang pundasyon ng modernong pisika ay maaaring mali o hindi kumpleto. Hindi madali ang kaalamang ito. Nagdudulot ito ng krisis, nagtutulak upang muling suriin ang mga batayan. At ito ay palaging masakit na proseso para sa komunidad ng agham. Nagbubukas ito ng pinto para sa mga pinakamatatapang at maging sa mga ideyang itinuturing na erehe na dati ay pinaniniwalaang para lang sa mga manunulat ng science fiction. Ang pagbabawal dito ay hindi utos mula sa labas, kundi isang panloob na hadlang, takot sa hindi alam. Ito'y lumalabas kapag tayo ay lumapit sa dulo ng mapa ng ating kaalaman at sumisilip sa kalaliman ng mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Ito ang hamon na inihahagis ng universo sa ating talino. Pagtanaw natin sa hinaharap, maaari lang tayong magtaka kung ano-ano pa kayang sorpresa ang inilalaan sa atin ng universo. Habang nagiging mas matalas ang ating mga teleskopyo at mas nagiging detalyado ang ating mga mapa, walang dudang makatutuklas tayo ng mga bago, mas kakaiba at mas mahirap ipaliwanag ng mga istruktura. Posibleng makita natin ang kumpirmasyon ng pag-iral ng Hercules Corona, Borealis Great Wall, o di kaya may mas malaki pa tayong matutuklasan. Maaaring masilayan natin na ang cosmic web ay may taglay na tiyak na pag-uulit o regularidad na tuluyang babasag sa ideya na ito ay nagkataon lang. Ang bawat bagong pagtuklas sa kosmolohiya ay hindi nagbibigay ng sagot, bagkus
ay naglalabas pa ng mga bagong katanungan, mga tanong na mas malalim. Ano ang naroon bago ang Big Bang? Ano ang nasa labas ng obserbabling universo? Nag-iisa lang ba tayo sa napakalaki at organisadong kalawakang ito? Nagsisimula pa lamang ang paglalakbay na ito at ang pinakamahalagang pagtuklas na tuluyang babago sa ating pag-unawa sa realidad ay paparating pa lamang. Kaya naman, papalapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa arkitektura ng kalawakan. Nakita natin na ang universo ay hindi lamang isang magulong halo-halo ng mga kalawakan, kundi isa itong maringal, organisadong balangkas na binubuo ng mga hibla, pader, at mga bakanting espasyo. Nalaman natin ang tungkol sa mga higanting estruktura gaya ng Sloane Great Wall at maging ang halos imposibleng Hercules Corona Borealis Great Wall na naghahamon sa mismong pundasyon ng modernong kosmolohiya. Naunawaan natin na sa likod ng istrukturang ito ay mayroong isang di nakikitang balangkas ng dark matter at ang orihinal na plano nito ay nailatag na noong bata pa lamang ang universo. Ngunit ang pinakamahalaga na pagtanto natin na ang arkitekturang ito ay hindi lamang isang siyentipikong katotohanan. Isa itong misteryo. Isang misteryo na nagtutulak sa atin na magtanong ng mga pinakamalalim na katanungan tungkol sa katangian ng realidad, sa ating lugar dito, at sa hangganan ng ating kaalaman. Ang pinakadakilang ipinagbabawal na sikreto ng kosmos ay hindi isang sabuatan, kundi ang sarili nitong kadakilaan, ang di maarok nitong komplikasyon at kagandahan na nagpapahiwatig na tayo ay nasa hangganan ng isang bagong panahon ng pag-unawa sa mundo. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan niyo ako ngayong gabi sa paglalakbay sa kalawakan. Sana'y makatulong ang lektura na ito upang magkaroon kayo ng malalim at mapayapang pagtulog. At ngayon, ito ang pangunahing katanungan na iiwan ko sa inyo para pag-isipan. Sa tingin ninyo, ano ang nasa likod ng kahangahangang cosmic architecture na ito? Aksidenteng batas lang ba ito ng pisika o may mas higit pa rito? Isulat ninyo ang inyong pinakamatapang na teorya sa comment section. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like kung naging interesante para sa inyo ang paglalakbay na ito. Magandang gabi o matulog kayong mahimbing.